May bagong ADV scooter ang Kymco netizens. At alam nyo ba, bloodline pa rin ito ng Kymco Exciting. At ngayon, Kymco Exciting X350 na siya netizens. Ito yung pinakabago nila na adventure scooter netizens at maxi scooter siya. Yun nga lamang netizens sa pinanghihinayang ko. Gusto ko rin sana talaga nito kasi tingnan mo naman yung style niya. Oh, napakaganda nitong daytime running light, napaka-forma. Tapos yung windshield niya netizens, nakaka-deflect pa ng hangin kapag mahaba yung biyahe natin, di ba? Tapos pinapaspas na tayo. Yun yung gusto ko. Alam nyo ba na napakatibay nung kanilang ginamit na chassis dito netizens? So rigidly designed to netizens kasi naka-double cradle frame yung structure na ginamit sa kanya. Tapos for the design netizens, meron lang tayo ditong Kymco logo. At ito pang malupit netizens, may camera siya sa harap at saka sa likod may camera. Action camera yan na talagang nagre-record. Kaya may safety na rin tayo netizens every time na bumabiyahe tayo. Yun ang pinaka nagustuhan ko na feature nito. Siyempre hindi mawawala yung inverted telescopic fork ka suspension. Napakalaki niya mga yan at napaka-rugged. Pwede ka talaga mag-off-road. 5-spoke na aluminum rim yung kanyang mga mags na meron tire size of 120/70/15 sa unahan, 140/70/40 naman sa likuran. Both are tubeless tires netizens, tsaka dual sport tires na rin. So pwede sa mga somehow off-road experiences. Pero kung sakaling man netizens sa magpapalit ka ng tires, I highly recommend to use Beast tires. Kung sakaling papalitan nyo siya ng pang-road tires para talaga ma-enjoy nyo siya sa asfalto na kalsada. Ito pa netizens, may sinasabi sila na may secret pocket daw pala ito sa may bandang gilid netizens. Hanapin nga natin. Yun! Meron nga! May secret pocket pala talaga dito netizens. Kasya kaya ang aking iPhone 17 Pro Max, 2TB, fully paid. Hindi. Pero kasi dito daw power bank, minsan resibo netizens kapag magbabayad tayo ng parking ticket. Nagustuhan ko rin yung turn signals yan netizens dito sa may bandang gilid. No? Kita nyo naman kung gaano ka-slick yan design na yan. Yung kanyang front fender, body color, ang ganda nitong kulay nito, hindi dumihin, metallic siya. Tapos pwede ka rin mag-cruising style, lalagay mo yung paa mo dito kapag ka nakakalay ka na. Kaya naman is upright sitting position ka kapag ka regular driving. Keyless remote system na rin po yan. May kill switch din pala siya sa side stand, no? Hindi ko siya ma-start kapag ka naka-side stand. Uy! Hindi siya completely silent start kay netizens, pero tahimik lang din siyang i-start. Yung pa pala isa, may black. Pagdating naman sa engine netizens, meron tayong 350cc na naka-liquid cooled, pero yung radiator niya netizens is naka-design talaga para sa mas efficient na airflow. Kaya nandun siya sa may bandang unahan netizens para maka-flow na maayos yung hangin. Meron din siyang honeycomb na vent design dito sa may kanyang gilid netizens para naman sa mas maganda na heat dissipation. So mas efficient siya netizens kahit na mahaba yung biyahe ninyo is hindi mag-overheat yung inyong engine. Na-maintain niya rin yung optimal temperature ng motorsiklo netizens. Kaya na ito mag-produce ng 21.5 kilowatts max power at 7,250 RPM at kaya naman niyang mag-produce ng 30.5 Newton meters of maximum torque at 5,250 RPM netizens. Napaka-torque po ng isang to at talaga nung nakapag-test drive nga ako nito netizens, gustong-gusto ko yung torque niya at pwede mo talaga ipang araw-araw. Kahit na bumabagyo netizens, hindi matitinag tong motorsiklo na to. Sa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay meron na rin siyang built-in netizens na handguard. Ayan kung mapapasomehow off-road ka, pwede mo na gamitin tong handguard na to. Hindi matatamaan yung kamay mo kapag may mga matatalas na damo, tusok-tusok na sanga, at saka adjustable po yung kanyang mga brake levers netizens. May built-in na rin pala tayo na passing light. Always on po yung kanyang headlight na nakaayon sa memorandum ni LTO na dapat always on ang headlight natin. Dito naman sa may bandang kanan na switches netizens, dito mo naman mako-configure yung kanyang mga features dito sa meter panel, especially yung ating action camera na meron sa harapan at meron sa likuran. Tinitingnan ko maigi netizens, sobrang laki pala talaga ng meter panel niya. 7 inches HD display na TFT for better clarity yan. May UV protection na rin pala yung pinaka-display niya netizens, kaya pala kitang-kita kahit na direct sunlight yung nakatutok sa kanya. Ang ganda ng pagkaka-design ng meter panel niya netizens, talagang modern at saka kitang-kita mo yung mga kulay. May orasan, may RPM indicator, may speedometer, may temperature, may voltmeter, at ito pang malupit. Pag binuksan mo to, meron na din po tayong anti-rain na charging port. So hindi mo siya nakikita dito netizens kasi nakatutok po siya sa ilalim. Para kapag ka umuulan, hindi po mababasa yung pinaka-lead ng ating charging port netizens. Isang USB Type-C at saka isang USB Type-A. Hindi talaga tayo tinipid ni Kymco, no? Actually, pati yung mga switches niya netizens, wala dito sa unahan, kundi dito na sa pinaka-kanan. Yung screen niya netizens, parang split kasi meron pa tayong mga indicators dito sa may bandang ilalim kagaya ng traction control system. Yes, equipped na rin po siya with TCS netizens. So, kapag ka nadulas tayo, papabagalin niya yung ikot ng gulong sa unahan para ma-synchronize sa unahan at hindi tuluyang madulas sa kalsada. Naka-naked handlebar din po
tayo para sa mas rugged na look at mas hindi tayo mahirapan magkabit ng mga cellphone holder kung mag-navigate tayo ng mga maps kapag bumabiyahe. Nagustuhan ko rin yung kanyang mga side mirrors, Netizens. So, makapal yung kanyang mga stem, tapos ang laki ng pinaka side mirror. Kitang-kita, very visible talaga yung mga nasa likod mo, nasa gilid mo. May kill switch din siya dito sa kanan, Netizens. Automatic, kaya gas and go ka na lang din. High beam and low beam button niya medyo kakaiba. Didiinan mo dito. Yung TCS niya, Netizens, one button na lang din para i-turn on and i-turn off. Pakinggan naman natin yung busina. Napakalaki nga rin pala ng fuel tank nito, Netizens. So we have 14 liters of fuel tank capacity, Netizens. Napakalaki na po yan, kaya malayo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Ito naman po yung kanyang fuel consumption. Para sa akin, ayos na yan para sa displacement niya, Netizens. And ang target market naman daw nito, kung yung nireview natin nung nakaraan na 125cc is for female riders. This one naman, Netizens, is for male riders, Netizens. Mostly hanggang up to 1996 daw pinanganak. O diba, ka-birthday ko pa yan. Para sa amin pala talaga to. Dinisay, kaya pala gustong-gusto ko. Tama nga si Kim ko, no? Talagang target market niya kasi isang katulad niya. Okay, itindig natin. Makatindig balakubak. May kabigatan siya with an overall dimensions of 2,200 by 876 by 1,400 millimeters. At ang kanyang seat height po is 800 millimeters. Oh, abot to, 5'4". Gustuhan ko pa naman yung dati nilang 350 Netizens. Itong isang to, abot ko rin to. Gustuhan ko to, gusto ko nito. Pero may kanipisan naman po yung kanyang pinaka-seat. Kaya abot na abot po kahit ng 5'4" in height na kagaya ko. Meron siya tinatawag na lumbar. Kung saan may support yung ating lower back. Kaya hindi po tayo sasakitan likod kahit na mahaba ang biyahe. And napaka-spacious pa rin po ng ating space para sa pillion drive. Ang kagandahan din dito, Netizens, may built-in na rin po siya na bracket. So, kung magpapakabit kayo ng top box, pwede right away ay makapagpakabit na kayo kaagad. Para buksan ng kanyang seat, dito lang din sa pinakasusian. Kasya po ang isang full face helmet sa kanya, Netizens. Napansin ko sa kanya is meron na din po siyang built-in na assist light para dito sa kanyang seat storage. All LED pa rin po yung tail light niya. Ang kit lang ng reflector siya, Netizens. So, maliit lang yung reflector siya magkabilang gilid. And syempre, dual shock po tayo sa likod para ma-absorb niya talaga ng impact na maayos kapag mag-off-road tayo. May plate light din tayo and dito naman po nakapwesto yung kanyang pinaka-camera sa likod. Reflectors, added visibility at night. Very modern and napaka-aggressive nung tail light niya, Netizens. So, talagang partner na partner dun sa kanyang napaka-modern din na front headlight. At saka nakahiwalay po yung ating mga turn signals. Mas nakaka-add ng forma. At napaka-sporty ng ating muffler. Sound check naman natin. Yun, no? Gumagana yung TCS. Pagdating naman sa design, Netizens, napaka-minimalist lang. Gusto ko tong kulay na to, pati yung black. Itong isang to, Netizens, is may exciting lang siya na emblem dito sa kanyang gilid. Dual channel ABS po siya. Mataas din ang ground clearance para pwede tayo mag-off-road, Netizens. Pati dito, Netizens, so may honeycomb yan. Tapos yun nga, pati yung kanyang pinaka-bulsa, dito mo naman makikita yung kanyang nakasulat na X350. Triple piston front brake niya, Netizens. Ito pala nire-review natin is yung matte brown. Tapos available din yung black, Netizens. Ang presyo nito ngayon, Netizens, is 200,000 pesos. Para sa akin, Netizens, medyo naglaway dito sa motorsiklo na to. Gustong-gusto ko talaga yung design nito, Netizens. At saka alam mo, pwede mo ipang daily, hindi magastos sa gasolina, at pwede mo rin ipang long ride. Talagang madodominate mo yung kalsada kapag ganito yung motorsiklo mo. Para sa inyo, Netizens, nagustuhan nyo ba siya? Or nabitin kayo sa displacement niya? Comment nyo lang sa baba kung ano pang mga gusto nyo motorsiklo na i-review natin next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.